Ang nakaraan. Lamang na lamang sa laban si Mayong Chun sa umpisa ng paghaharap nila ng ating bida, pero dahil nahayag na ang martial arts nito ay isang huwad o peking pamamaraan na buhat sa demonic martial arts, wala na itong nagawa pa sa ating bida. Taglay ngayon ni Ho Jong ang free legendary Divine Beast martial arts, at gamit ang instant kill ng Phoenix, o Vermilion Bird, nagawa ng ating bida na talunin si Mayong Chun. At hindi lamang iyon, dahil tinanghal pang kalaban ng buong mundo ng martial arts ang angkan ng Mayong. Pagpapatuloy, ang matandang ito na nakaputi ay talagang sukdulan ng kasamaan at manggagamit, dito ay gusto niyang gamitin ang isang ito na miyembro ng angkan ng Mayong, gamitin ang kahinaan nila ngayon para sa kanyang sariling kapakananan. Sabi nito, sabihin mo sa akin kung saan naruroon ang anak ni Mayong Chun, at gagawan ko ng paraan na mabawasan ang sentensya mo at ng iyong anak. Dahil doon, ang isang ito ay nagulat, at nakaramdam ng pag-asa sa mga sinabi ng matandang lalaki sa kanya, lalo na kung pag-uusapan rin ang kanyang anak na babae. Nagtanong ang lalaking naka-orange, ipapadala rin ang anak ko sa Thunder Prison. Pagkagulat nito, sabi naman ng matandang nakaputi, bakit sa palagay mo ba hindi siya ipapadala sa bilangguan? Tanong nito, na talagang gigipitin ng husto ang lalaking nakaupo. Sabi pa ng matandang lalaki na nakaputi, ang anak mo ay naggumagamit rin ng demonic martial arts, na pumatay ng maraming inosenteng tao, dahilan kung bakit paparusahan ang inyong buong angkan. Dagdag pa ng matandang nakaputi, ang anak mo ay pinagtangkan ring patayin ang panganay na anak ng angkan ng iyon, kaya hindi siya makakatakas sa kanyang mga ginawa. Pagpapatuloy pa nito, ang ginawa niya kay Yon Ho Jong ay masyadong malaking problema iyon, babala nito, talagang nais nitong paikutan ang lalaking nakaupo sa kanyang dalawang mga kamay. Agad nitong itinaas ang kanyang mga kamay, natuwang-tuwa, at sinigaw ang pangalan ng ating bida, Yon Ho Jong, sambit nito, dahil talagang sikat at sinisigaw-sigaw na ang pangalan ng ating bida dahil sa ginawa nito. Hindi lamang iyon, dahil isa sa pinakamatinding dahilan kung bakit kilala ngayon si Yon Ho Jong ay dahil sa ginawa nito kung paano pinabagsak ang pinakamalakas na angkan. Hindi kayang talunin ni Ho Jong o ng angkan ng Yon ng harapan ng angkan ng Mayong, kaya mag-isa nitong pinabagsak si Mayong Chun, kasabay noon ay nakontrol ang lahat ng mga leaders ng bawat pamilya para pabagsakin ang angkan nitong si Mayong Chun. Si Yon Ho Jong ngayon ay isang ultimate rising star, o isang batang martial artist na lumilipad ngayon ang kanyang pangalan na kinaharap niyang mag-isa ang angkan ng mga Hapokrito. Kilala rin ito bilang isang batang tigre, na kinaharap mag-isa ang napakalaking pader na kalaban para lang protektahan ang kanyang pamilya. Pagpapatuloy pa ng matandang nakaputi, ang martial arts at katapangan ni Yon Ho Jong ay napakadakila, na tinatawag na nga siya ng karamihan na reincarnation ng Little Conqueror na si Sun Ce. May ilan pang nagsasabi na ang taglay na talino ng ating bida ay reincarnation naman ni Luzon. Nagpatuloy pa ito na banggitin kung gaano kasikat si Ho Jong ngayon, ang kanyang martial arts, ang kanyang karunungan, ang kanyang tapang, at bilis magdesisyon, lahat ng iyon ay hindi ordinaryo na kakayanan ng isang normal na tao. Naiintindihan mo ba ang Jima sinasabi ko ngayon kung sino ang kinalaban ng pamilya ninyo at kung gaano siya tinitignan ng lahat ng matataas na angkan o pamilya? Tanong nito na may nakakalokong mukha. Sabi pa nito para ipalinaw ng husto sa kausap kung sino ngayon ang ating bida. Ngayon si Yon Ho Jong ay isang punong-puno ng passion, maginoo na bayani na nakuha ang atensyon ng buong mundo ng Murim, ang pangpublikong opinyon ay kalat na patungkol sa ating bida. Dahil sa ginawa ng ating bida na si Yon Ho Jong, ay nagawa nitong pabagsakin ang isang napakatinding puwersa na kinakatakutan ng mga ilang angkan noong una. Sabi pa nito, dahil sa sikat si Yon Ho Jong ngayon, sinumang nang ahas na gawan siya ng hindi maganda ay nararapat lang napatayin sa harapan ng publiko, pananakot nito, na para namang natatae ang mukha ng lalaking nakaupo sa takot. Dito niya napagtanto kung gaano kadelikado ang sitwasyon ng kanilang angkan, lalo na sa posibleng sapitin ng kanyang anak na babae, bagay na ayaw naman niyang mangyari ngayon, kaya nanginginig-nginig ito sa takot. Sabi pa ng Makong na ito, bilang ako ay isa sa namamahala ng tournament, may sapat akong impluensya para ibaba sa 2 taong sintensya ang pwede ninyong sapiting 2 ng iyong anak. Lumapit pa ito sa lalaki, at hinawakan ito sa balikat, at nagsabi, sinasabi ko ito na kung magiging maganda ang mga kaganapan at makontrol ko maaaring maiwasan ninyong 2 ng iyong anak ang bilangguan, na ang parusa lang na makukuha ninyo ay ang sirain ng inyong energy core.
Sabi pa ni, dalawa lang ang maaari mong pagpilian ngayon, una. Ikaw at ang iyong anak ay mabulok sa bilangguan ng buong buhay ninyo. O di naman kaya ay parehas kayong magkakalayo-layo, mamuhay ng tahimik sa isang bundok, at magsaka, na umaasa sa isa't isa. Tumingin pa ito ng nakakaloko na may ngiti na talagang sa demonyo, sabi nito, ano sa palagay mo? Anong desisyon ang magandang gawin? Tanong nito, alam niya na hindi kaagad makakasagot ang lalaking nakaupo, dahil rin madaling talikuran ang sariling angkan para lang sa pansariling kagustuhan, kaya naglakad na paalis ang lalaki, at nagsalita na, sa loob ng 3 araw, lahat ng mandirigma ng angkan ng Ming ay lilipat na sa Martial Arts Alliance. Habang hindi pa nagaganap iyon, diyan muna ako mananatili sa tavern sa malapit, kaya kung may sagot ka na puntahan mo lang ako kaagad. Sabi nito na talagang wala nang pagpipilian pa ang lalaki kundi ang sumunod sa nais ng matandang tuso na ahas. Naiwan ang isang ito sa kanyang kinauupuan ngayon na takot para sa buhay ng kanyang anak at sa buhay ng kanyang angkan, at wala na siyang sapat na oras na dapat sayangin, dahil maaaring mamatay ang kanyang anak na babae pag hindi siyan pumanig sa ahas na matandang lalaki. Dito ay nakalabas na ang buwisit na matandang ito, talagang traidor ang isang ito noon pa man sa buhay ng ating bida hanggang ngayon. Paglabas nito, isang ngiti na puno ng kasamaan ang gumuhit sa mukha nito. Sabi niya, ano ba naman iyan? Napakainit sa labas, pero buti na lang maganda ang panahon ngayon, sabi nito ng may kasiyahan. Tumangala pa ito sa sobrang tuwa, napakaganda naman ang kalangitan ngayon. Masayang-masayang sabi nito sa sarili, dahil umaayon sa gusto niya ang mga nangyayari ngayon. Natahimik ito bigla ngayon, at nag-iisip kung kamusta raw kaya ang ating bida. Ano na naman kaya daw ang ginagawa ngayon ni Yon Ho-jong? Na dahilan kung bakit nagkaroon ng malaking pagbabago ngayon sa mundo ng Murim. Sa kabilang banda naman sa lugar kung saan naruroon ang ating bida si Shinmo ay agad na naglabas ng espada para itutok sa matandang lalaki na pumasok sa silid ng ating bida. Galit na sumigaw ito, sino ka? Ang aking kamahalan na tagapagmana ng angkan ng Yon ay nagpapahinga pa ngayon, galit na sabi nito. Nakatutok ang espada ni Shinmo sa matandang ito, at nagsabi na walang sinuman ang pwedeng lumapit sa ating bida na hindi pinapahintulutan ni Yon Ho-jong, kaya lang ang matandang lalaki ay nakangiti lang. Dito ay pinigilan ng ating bida ang kanyang tauhan, at nagsabi na okay lang raw at wag magalit sa matandang lalaki, iyon ay dahil kilala niya kung sino ang pumasok. Titig na seryoso itong ating bida sa matandang lalaki. Nagtataka lang ito kung bakit siya pinuntahan ng isang kilalang matandang pinuno ng isang pangkat. Natatawa-tawa na lang ang isang ito, iyon ay dahil nagulat siyang kilala pala siya ng ating bida, at alam kung paano magbigay galang sa tulad niyang nilalang. Sabi ng isang ito, ako ay isang hamak na pinuno lamang ng mga pulubi, o kilala bilang beggar sect leader. Dagdag pa nito, ang ulo ng aking disipulo ay punong-puno ng mga walang kwentang bagay dahil sa isang pasaway na nilalang, kaya pumunta ako rito para makita kung sino ba talaga ang taong kinababaliwan niya. Nang magpakilala ang matandang lalaki, nagulat itong si Shinmo, dahil ang beggar sect leader ay kilala sa tawag na Dragon Head Union Leader. Ganon rin itong si Oyon, gulat na gulat rin ito sa kanyang nalaman, mukhang hindi pala kilala ng mga ito sa mukha ang Dragon Union Leader. Dahil doon, agad na binalik ni Shinmo ang kanyang espada sa lagayan nito, dahil kung patuloy niyang itutok ito sa leader ng isang sekta, baka ikamatay na niya ito. Kaya agad itong nagpakita ng paggalang, at nagpakilala na siya raw si Shinmo, ang leader ng isang special unit sa angkan ng Yon, na binabati rin niya ang Dragon Head Union leader ng beggar sect. Agad ring yumukod at nagbigay galang ang babaeng ito, at nagpakilala rin na siya raw si Jegal Oyon, na mula sa angkan ng Jegal. Dito ay tumayo rin ang ating bida, at nagpakita ng paggalang rin sa mataas na pinuno ng isang sekta. Nagpakilala na siya raw si Yon Ho-jong na mula sa angkan ng Yon, na nakikita ng matandang pinuno ang aura na lumalabas sa katawan ni Ho-jong. Dahil doon, ang isang ito ay natuwa, at namangha sa kanyang nakikita. Iyon ay patunay na talagang hindi normal na martial artist ang ating bida, dahilan kung bakit gano'n na lang naging sunod Sun Yuren ang kanyang disipulo sa lahat ng plano ng ating bida. Matapos noon, ay agad na naghanda ng inumin si Shinmo at Oyon para sa Dragon Head Leader, at sabay-sabay nagsalo sa lamesang ito. Naunang nagsalita ang Dragon Head Leader ng beggar sect, sabi nito, nabalitaan ko na isa ka raw na mangangatay ng tao, pero kung titignan ay mukha ka namang Dyson K,
na napangiti na lang ang ating bida at nagtanong na may mga kumakalat palang balita na ganun patungkol sa kanya. Agad na ipinag-cross ng matandang ito ang kanyang mga braso, nagtaas ng kilay, sabi nito, "Oo." Sabi nila, hinahati mo raw ang ulo ng mga kalaban mo na parang mga panggatong gamit ang malaki mong palakol. Ganon ang kumalat na balita kasi talagang napaka-brutal na makipaglaban itong ating bida, lalo na kung ang mga kalaban nito ay talagang banta sa buhay ng mga mahahalaga sa kanya, walang awa niyang gagawing panggatong ang mga katawan ng mga ito. Sabi pa ng matandang lalaki, nabalitaan ko rin na balak mo ba sanang putulin ang braso at mga binti ni Mayong Chun matapos mo siyang talunin sa laban ninyong dalawa. Dito ay napapikit na lang itong ating bida, at nagsabi na totoo nga ang lahat ng mga nabalitaan ng Dragon Head Leader, kaya lang raw sa laban niya kay Mayong Chun, nawala na raw siya ng lakas sa matapos ang laban nila, kaya hindi na niya nagawang guti-gutiin ang katawan ni Mayong Chun. Dito ay natigilan si Shinmo, naging seryoso, iyon ay dahil ang mga salitaan ng ating bida ay masyadong mabigat, lalo pat isa pa ring leader ng isang sekta ang tinutukoy nitong gagawing panggatong ang katawan, si Ayon rin ay hindi naging comfortable sa mga salitaan ng ating bida. Ang isang ito ay patuloy na nagtataas ng kilay sa mga talas ng pananalita ng ating bida, bakit mo naman gagawin iyon? Kailangan pa ba talaga na ipahiya siya ng ganun kung natalo naman na siya sa laban ninyong dalawa? Pagtataka nito, sabi naman ng ating bida, "Oo, talagang, kailangan kong putul-putulin ang katawan niya," sabi ni Ho-jong, na nagulat naman lalo ang matandang lalaki. Dito ay bumalik ang galit ni Ho-jong, iyon ay dahil ginuganitan niya ang mga sandali kung ano ang mga salitang sinabi sa kanya ni Mayong Chun. Sabi nito, paghihiwalay-hiwalayin raw niya ang mga parte ng katawan ni Ho-jong, puputulan ang ulo nito, at lalagyan ng mga asin, at ipapadala sa ama ng ating bida. Ikinwento ng buo ni Ho-jong ang lahat ng mga pagbabanta at kademonyohan ni Mayong Chun na gusto nitong gawin sa ating bida at pangbabastos na balak gawin sa angkan ng yon, na napapikit na lang ang Dragon Head Leader, na dito niya naunawaan kung bakit kailangan ng gawin ni Ho-jong yon. Nagsalita pa si Ho-jong, sabi nito, "Hindi ko alam kung may makukuha ba akong puntos sa pagsusuri mo sa akin, pero ganitong uri ako ng tao, kung anong gagawin mo sa akin o sa mga mahahalagang tao sa buhay ko ay ibabalik ko iyon sa iyo ng higit pa." Dito ay natawa na lang ang isang ito, dahil malinaw na sa kanya kung bakit itinaya ni Gadiksang ang lahat sa plano ni Ho-jong, dahil ibang klaseng tao nga talaga ang binatilyo na nasa harapan niya ngayon. Dito ay nakangiti na nakapikit ang ating bida, at nagsabi na ang disipulo raw na si Gadiksang ay katulad raw ng master nito na si Dragon Head Leader, parehas na parehas raw sila nung unang pagkikita nila ng ating bida. Dahil doon, natawa na lamang ang isang ito, sabi nito, "Aba, sinong magsasabi na parehas pala kami ng lintang iyon, marami pa akong dapat gawin para maging magkaiba kami." Sabi na item dahil ganito nga rin kasi magtanong at magsuri si Gadiksang sa ating bida. Habang masayang tumatawa ito, sumagi sa isipan niya ang minsang tinuruan niya ang kanyang disipulo, dahil may mahalaga itong paalala kay Gadiksang. Ang Beggar Sect ay isang pangkat na kung saan ay hawak ang mga mahahalagang impormasyon o maraming nalalaman na impormasyon sa buong mundo ng Murim, kaya pinalalahanan niya ito na ang lahat ng mga nagaganap ay kagagawan lang ng tao, kaya bago raw ang mga tulad nilang informant na abutin ang lahat ng posibilidad na mangyari sa mga kaganapan. May mahalagang bagay na dapat munang isalang-alang, kailangang tignan ni Gadiksang ang nilalang na pinakasentro ng mga kaganapan para maintindihan ng malinaw kung ano ang dapat gawin o kung saan papanig. Hindi pa ganun kadalubhasa sa gawain ng Beggar Sect si Gadiksang, malayong-malayo pa siya sa kanyang master na Dragon Head Leader ng Beggar Sect, hindi pa nito nakikita ng husto ang potential na mayroon si Ho-jong, na ngayon ay kitang-kita ng Dragon Head Leader na sa murang edad pa lamang ay talagang tanyag na at gumagawa na ng sariling pangalan sa mundo ng Murim, at may kakaibang aura na hindi pa maipaliwanag ng matandang lalaki. Nakataas ang kilay nito na patuloy na sinusuri ang buong pagkatao ng ating bida, ganun katalas ang isang ito, hindi sila basta-basta pulubi lang, kundi talagang isang mataas na uri ito ng pulubi ang mga ito. Sabi pa nito na nakatingin sa ating bida, hindi lang siya matalinong martial artist, kundi isa siyang mabangis na tiger, na may kakayahang mag-isip na tulad ng isang tao. Ano kayang susunod na hakbang na gagawin ng ating bida, susunod kaya nitong pababagsakin si Moyong-gon? Ang matandang ahas na nagtraidor sa kanyang unang buhay. Abangan!